Kalorki Itech, Kim Chu, paawa at victim blaming nga ba sa naganap sa kanila ni Eko? Hindi na nga matapos ang usapin at bangayan sa mundo ng social media na naganap kamakailan kina Kim Chu at Jericho Rosales, kung saan tanging fanay lang naman ang nagpapalala at nagpapalaki ng lahat dahil baliwala naman ito sa dalawa. Wala silang issue sa isa't isa at wala rin silang gap. Kung saan kamakailan nga ay nagsalita na si Eko ng tungkol dito at sinasabing okay sila ng dalaga at walang problema sa pagkakaibigan nila. Masyado kasing nagalit ang Kim Pao Fanay nang sabihan daw ng nobya ni Eko na si Janine Gutierrez na OA si Chinita Princess, kung saan bakit daw kailangang makisawsaw ang dalaga sa issue ni na Eko at Kimi. Dahil sa naging action na ito ni Janine, hindi maiiwasan ng publiko na magtanong ng napakaraming bagay. Bakit nakikisawsaw? Anong role niya? Ito ang dahilan sa mga pinakamatinding katanungan na ibinabato sa kanya ngayon. Marami ang nagpapalagay na dahil nagkaayos o nananahimik na sana ang issue, ang panghihimasok ni Janine ang muling nagpainit dito. Sa halip na maging tagapamayapa, tila siya pa ang nagbuhos ng gasolina sa nagliliyab na sitwasyon. Ang malala pa rito na buo ang espekulasyon at hinala sa isipan ng maraming netizens na baka nga may kinalaman si Janine kung bakit nag-iba ang pakikitungo ni Jericho kay Kim. Baka kaya biglang naging iniiwasan ni Jericho si Kim ay dahil sa impluwensya o kagustuhan ni Janine. Ang mga ganitong hinala, totoo man o hindi, ay patuloy na sumisira sa imahe ng magkasintahan sa paningin ng publiko. Dahil sa magkakasunod na kaganapang ito, hindi na iwasan ang sumiklab ang isang malawakang fandom war o digmaan ng mga taga-suporta sa social media. Nag-aaway tuloy ang mga fandom. Sa isang panig na ron, mga tapat na tagapagtanggol ni Kim Chu na hindi makakapayag na bastusin o maliitin ang kanilang iniidolo. Kilala si Kim sa kanyang napakabait na disposisyon, isang taong laging nakangiti at marunong makisama kahit kanino. Para sa kanyang mga fans, ang pagiging sobrang mabait ni Kim ang dahilan kung bakit siya inaabuso ng iba. At ito rin daw ang nagiging dahilan kung bakit marami ang naiinggit sa kanya. Mahirap din kasi kung sobrang mabait, marami ang naiinggit ayon sa mga sentimiento ng marami. Sa kabilang panig naman ay ang mga taga-suporta ni Janine at Jericho na buong tapang na idinedepensahan ang magkasintahan. Iginigiit na may karapatan silang protektahan ang kanilang relasyon at personal na espasyo. Ang ganitong uri ng banggaan sa social media ay hindi na bago, ngunit palagi nitong ipinapakita kung gaano malalim ang emosyonal na connection ng mga Pilipino sa kanilang mga idolo. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, may isang nakakabahalang pattern na tila lumilitaw pagdating sa pag-uugali at profesionalismo sa loob ng industriya. Upang mas maunawaan ang kulturang ito, mainam na tingnan ang isa pang hiwalay ngunit may kaugnayang insidente sa binanggit din ng mga nakasaksi sa parehong konteksto ng diskusyon. Mayroong isang panauhing guest sa isang sikat na programa na nagtangkang mag-promote ng kanyang kanta. Inaasahan mula sa isang nagpo-promote na ibinigay ang kanyang buong husay at enerhiya. Subalit ang nasabing paunauhin ay nagdahilan na siya ay paos. Dito ay hindi napigilan ng sikat na host na si Vice Ganda o Meme na magbigay ng kanyang reaksyon. Ayon sa kanya, bakit kailangan umasta ng gano'n na para bang minamaliot o pinipiloso po ang mga host ng programa? Bakit ganun ba? Huwag naman para bang pininipis ang mga host, ang mga mariin. Naging pahayag ni Meme. Bakit mahalaga ang insidenteng ito ng panauhin na paos na issue ni Kim, Jericho at Janine? Dahil pareho itong tumutukoy sa isang napakahalagang konsepto, respeto.
Respeto sa trabaho, respeto sa kasamahan at higit sa lahat, respeto sa publikong sumusuporta sa inyo. Ang ginawang di umano ni Jericho na hindi maayos na pagsagot sa tanong ni Kim ay isang uri ng kakulangan sa respeto. Ang pagtawag di umano ni Janine ng OA kay Kim ay isang manifestasyon din ng kawalan ng respeto sa nararamdaman ng iba at ang pag-asta ng isang guest na tila walang gana o nagdadahilan sa harap ng mga host na nagtatrabaho ng maayos sa isa ring malinaw na kawalan ng profesionalismo. Big respect. Magtulungan. Ito ang dapat umiral sa kultura ng isang industriyang pinapatakbo ng kolaborasyon. Ngunit sa mga nagaganap ngayon, tila unti-unti nang nawawala ang mga pangunahing halagang ito. Ang pagtawag kay Kim Chiu na paawa ng kabilang kampo ay isa ring manifestasyon ng kung paano kadalas na ibinabato ang sisi sa mga taong nagiging biktima ng hindi magandang pakikitungo. Sa kulturang Pilipino, madalas nating nakikita ang konsepto ng victim blaming o ang pagpapamukha sa biktima na siya ang may kasalanan nangyari kapag ang isang tao kilala sa pagiging mabait, masiyahin ay nakaramdam ng sakit o nagpakita ng kalungkutan dahil sa isang insidente, madali para sa mga detractor na sabihin siya ay nagpapaawa lamang. Ito ay isang mapanganib na naratibo dahil pinapawalang bisa nito ang totoong nararamdaman ng isang tao. Si Kim ay tao rin na pwedeng masaktan kapag binaliwala ng isang itinuturing niyang kaibigan. Ang salitang siya ay OA dahil lamang nagpakita siya ng natural na reaksyon sa isang hindi komportableng sitwasyon na isang forma ng pagpapanipula sa kwento upang magmukhang masama ang walang kasalanan. Sa kabilang banda, ano naman tumatakbo sa isipan ni Janine Gutierrez bilang isang kapwa-actress at isang babae na sa isang seryosong relasyon, natural lamang na maramdaman niya ang pangangailangang protektahan ang kanyang teritoryo at ang kanyang kapareha. Sa magulong mundo ng showbiz kung saan ang mga chismis ay kumakalat ng mas mabilis pa sa apoy, ang pananahimik ay minsan nakikita ang kahinaan. Marahil sa kanyang pananaw, ang kanyang ginawa ay pagpapakita lamang ng suporta, ngunit kailangan din niyang unawain ang bigat ng kanyang posisyon. Ang panghihimasok sa isang isyu na nag-ugat sa nakaraan ng kanyang kasintahan at ng ibang tao ay isang mapanganib na sugal. Kinakampihan pa, sabi nga ng mga netizens, ngunit sa anong kapalit? Ang pagkamit ba ng panandili ang panalo sa argumento ay katumbas ng pagkasira ng kanyang sariling imahe at ng patuloy na pambabatikos mula sa publiko. Ang terminong nakikisawsaw ay may napakabigat na kahulugan sa ating kultura. Ito ay nangangahulugan ang pangangailam sa mga bagay na hindi ka naman dapat kasali, na madalas ay nagdudulot lamang ng mas malaking gulo. Sana naman matapos na ang isyong ito at mag-move forward na ang lahat. Kayo, ano ang reaction nyo dito? Hope you enjoyed. Please subscribe for more info.